A blessed day to everyone. Welcome to our daily podcast, Hope and Strength for the Journey. Let me share with you this encouraging insight taken from Psalms chapter 57. Mahabag ka, o aking Diyos. Ikaw sana ay mahabag. Sa iyo ako lumalapit upang ako ay maligtas, pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak. Ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Kung ating babalikan ang mga nakaraan, we may remember all of the crises in life that we had gone through. Halos ang lahat sa atin ay nakaranas ng mga family problems, financial difficulties, emotional stresses, physical ailments at iba't ibang struggles na tinugon ng Diyos. Kaya nga nagawa nating patuloy na pasalamatan at purihin siya. Almost all our gratitude had been forged in crisis. In Psalm chapter 57 ay awit na puno ng mga inspirations to worship God. Alam mo ba kung nasaan si David at ano ang kalagayan niya nang i-declare niyang, "Be exalted, O God, above the heavens"? Purihin ka nawa, O Diyos, sa rurok ng kalangitan, dito naman sa daigdig ay iyong karangalan. Ito po ang sinasabi ng Psalm 57 verses 5 and 11. Maaring nasa isip natin na si David ay nasa isang matahimik na lugar at nakatingin siya sa kalangitan at pinagmamasdan ang mga bituin, o nasa loob siya ng tabernacle na umaawit dahil may worship service siya. Pero ang katotohanan, si David ay nagtatago sa loob ng kuweba. Siya ay nangangamba para sa kanyang buhay dahil nais siyang patayin ni Haring Saul. Ito ang sabi niya sa verse 4, "Kasama ko'y mga leon, kapiling ko sa paghimlay, mabangis na mga hayop na sisila sa sinuman. Parang sibat at palaso, yaong ngipin nilang taglay. Matulis ang mga dila na animoy mga sundang." Ang pagpupuri ni David ay bunga ng krisis sa kanyang buhay. Although he was cornered by enemies who wanted him dead, naawit pa rin niya ang katagang ito. "Panatag na ako, O Diyos. Ako ngayoy matatag. Purihin ka at awitan ng awiting masisigla." Wow! Kakaibang reaksyon ang ginawa ni David sa kabila ng matinding krisis sa kanyang buhay. Nagawa niya ito dahil kilala niya ang Diyos at alam niya kung ano ang magagawa nito para sa kanya. Ito ang sinabi naman niya sa verses 2 and 3. "Yaong aking tinatawag, ang Diyos na kataas-taasan, ang Diyos na nagbibigay ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibik. Ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagapi. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa akin di ikakait." Ikaw, kaibigan, kamusta na ang iyong relasyon sa Diyos? Kilala mo ba siya? Hindi siya malayo sa atin. We can come to Him with a humble heart and pray to Him the same prayer David prayed. "Mahabag ka, o aking Diyos. Ikaw sana ay mahabag. Sa iyo ako lumalapit upang ako ay maligtas, pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak. Ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas." Ano mang krisis ang ating hinaharap ngayon, kung meron man tayong mapupuntahang lugar na safe, ito ay ang presensya ng Diyos. We can run to God for help. Then we can humbly pray and praise Him as we wait expectantly, believing confidently that He infinitely cares for us. Whatever problems we have today is our opportunity to trust our unfailing God. Amen. Let us pray. Dear Father God, we humbly come to your holy presence. For great is your love, reaching to the heavens. Your faithfulness reaches to the skies. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth. Lord,
Thank you that you hear our cries and the cries of those around us. You are like a wing that shelters our lives, strong with protection, soft with grace. You are like a shield that encircles us each day. Lord, we place our whole lives into your great care and declare that we are secured in you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, good day po sa inyong lahat. God bless you and your family. See you again tomorrow.